Hindi na matandaan ni Catalina kung ilang taon siya noong una niyang naramdaman ang kakaibang paghanga kay Alejandro, ang panganay na anak ng mga amo ng kanyang mga magulang. Ang pamilya de Villa, na palaging naging mabait at mapagkalinga sa kanila, ay tumulong sa bawat pagkakataong sila'y nangangailangan. Sa kabila ng matagal ng lihim na damdamin ni Catalina para kay Alejandro, wala siyang balak ipahayag ito. Sa kanyang isipan, mas mabuting manatiling lihim ang nararamdaman niya hanggang sa huli. Sa totoo lang, hindi niya rin matukoy kung kailan nagsimula ang damdamin niyang ito, lalo pat limitado ang kanyang kaalaman tungkol kay Alejandro. Ang alam lamang niya ay ang pangalan nito, ang anyo ng mukha, at ang pagiging bahagi nito ng mabuting pamilyang Davila. Isang araw, habang abala sa kanilang tahanan, nabigla si Catalina nang marinig ang seryosong pahayag ng kanyang ina. Pakasalan mo ang anak ng mga Davila, wika ng kanyang ina na may halong pag-aalala at pagmamakaawa. Natigilan si Catalina. Hindi siya makapagsalita agad dahil sa gulat at kalituhan sa narinig mula sa sariling ina. Tanong niya, halatang hindi makapaniwala sa narinig. Alam ni Catalina na hindi na siya bata, 25 taong gulang na siya. Subalit hindi niya maunawaan kung bakit kailangang ipakasal siya sa anak ng kanilang mga amo. Pakasalan mo ang anak nila, anak. Nakikiusap ako, muling sabi ng kanyang ina, mas mahinahon ngunit may bahid ng lungkot. Alam kong hindi tama na idamay ka rito, ngunit ikaw na lang ang naiisip naming solusyon. Ayaw namin na ibang tao pa ang magpakasal sa kanya. Naguguluhan man, nagtanong si Catalina, sino po sa kanila? 3 ang anak ng mga Davila, at lahat ng mga ito ay lalaki. Bagamat nagtatrabaho na rin siya sa pamilya, hindi niya lubos na kilala ang mga ito. Si Alejandro, sagot ng kanyang ina. Ipapaliwanag sa iyo ni Mrs. Davila ang lahat oras na pumayag ka. Anak, kailangan nila ng tulong natin ngayon, at gusto kong makaganti sa kabutihan nila sa atin. Kaya ako na mismo ang nagmungkahing ikaw ang maging kapareha niya. Ngunit anak, gusto ko pa rin hingin ang pahintulot mo. Napabuntong hininga si Catalina. Sunod-sunod siyang tumango, bagamat halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na si Alejandro pa ang magiging katuwang niya sa kasal, ngunit hindi niya rin alam kung paano tatanggihan ang kahilingan ng kanyang ina. Tahimik niyang nilinggan ang ina at pinakatitigan ito, habang iniisip ang lahat ng sakripisyo at kabutihan ng pamilyang Davila sa kanila. Nang mapansin ang kagandahan ng kanilang tahanan, na regalo ng mga Davila, unti-unti siyang nakaramdam ng konsensya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan, sa huli ay pumayag si Catalina na magpakasal kay Alejandro. Hindi niya inaasahan ang desisyong ito, ngunit alam niyang ito ang tamang gawin para masakliyan ang kabutihan ng pamilyang Davila. 2 taon na ang lumipas mula nang tanggapin ni Catalina ang kasal kay Alejandro. Sa 2 taong iyon, sila'y magkasama sa ilalim ng iisang bubong, natutulog sa parehong kwarto, at sabay kumakain araw-araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila hindi pa rin sila tunay na mag-asawa. Sa loob ng mahabang panahon, natutunan na ni Catalina na tanggapin ang kanilang relasyon bilang isang kasal lamang sa papel. Gayunpaman, isang bagay ang hindi niya maitatanggi, ang nararamdaman niya para kay Alejandro ay hindi nawala. Sa halip, mas lalo pa itong lumalim, sa kabila ng lahat ng pagsubok. Noong pumayag si Catalina sa kasal na iyon, malinaw sa kanya ang dahilan. Naiintindihan niya ito. Kailangan ni Alejandro na magpakasal bago siya sumapit sa edad na 27 upang makuha ang mana mula sa kanyang lolo. At si Catalina ang napili nilang pinakamadaling lapitan. Nang ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon, buong puso niya itong tinanggap, kahit pa alam niyang magiging mahirap ang lahat. Kumain ka na ba? Mahinang tanong ni Alejandro habang magkasama sila sa kumpanya na pag-aari ng pamilya niya. Bagamat mag-asawa sila, magkaiba ang kanilang mundo sa opisina. Si Alejandro ay isang makapangyarihang CEO, samantalang si Catalina naman ay piniling maging isang simpleng janitor. Para sa kanya, marangal ang trabahong ito, at hindi niya kailanman ikinahiya ang desisyong iyon. Oo, sagot ni Catalina, kahit ang totoo'y hindi pa siya kumakain. Sanay na siyang laktawan ang tanghalian at magpahinga na lang sa locker room. Tumango si Alejandro at nagpaalam na aalis na. Habang papalayo ito, mabilis na sinilip ni Catalina ang paligid upang tiyaking walang nakakita sa kanila. Wala ni isa sa kanilang mga kasamahan ang nakakaalam na mag-asawa silang dalawa, isang kasunduan nilang dalawa na mas pinili ni Catalina upang manatiling tahimik ang kanyang buhay.
Galing ba rito si Sir? Biglang tanong ng kaibigan niyang si Lukia, na ikinagulat ni Catalina. Si Lukia ay matagal na niyang kasama sa trabaho at palaging masayahin. Hala, bakit naman siya pupunta rito? Maang-maangan niyang sagot, pilit na itinatago ang kaba. Oo nga naman, locker room to para sa mga tulad natin, biro ni Lukia sabay tawa. Napilitang tumawa na rin si Catalina upang hindi mahalata ang kanyang nerbiyos. Ang pogi talaga ni Sir, no? Tagal ko nang iniisip kung may asawa na siya, patuloy ni Lukia habang naupo sa tabi niya. Grabe, ang gwapo niya tapos magti-30s na siya. Huwag niyang sabihing wala pa siyang asawa. Curious na curious ako. Malay ko, sagot ni Catalina habang kunwari abala sa kanyang cellphone. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng kaibigan nang hindi siya mapapahamak. Baka klase siya ng lalaking choosy, sabi ni Lukia, na ikinagalit ni Catalina. Oy, hindi mabilis niyang tugon, ngunit agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Natawa si Lukia at kiniliti siya, habang unti-unting inilalapit ang mukha sa kanya. Ramdam ni Catalina ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa biro ng kaibigan, kundi dahil sa takot na mabunyag ang kanilang lihim. Bakit? Tanong ni Catalina kay Lukia, halatang kinakabahan habang pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. Alam niyang hindi basta-basta titigil si Lukia kapag hindi nito nakuha ang sagot na gusto nito. Sa totoo lang, nararamdaman na ni Catalina ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Crush mo si Sir, no? Tanong ni Lukia sa kanya ng malakas, na halos ikalunod ni Catalina sa kanyang kaba. Hoy, baliw ka talaga, inis na sagot ni Catalina sabay tulak kay Lukia, na tumatawa na ngayon ng malakas. Tumayo si Catalina mula sa pagkakaupo, pilit na iniiwasan ang mga mata ng kaibigan. Joke lang naman, oh. Defensive ka naman agad, natatawang sabi ni Lukia habang sinusubukang asarin pa siya. Napailing na lang si Catalina at sinungitan ng kaibigan. Mauna na ako sa trabaho, sabi niya bago mabilis na naglakad palayo. Sa isip niya, mas mabuti nang iwan si Lukia kaysa patuloy siyang tanungin nito. Sa araw na iyon, sa lobby siya naka-assign maglinis. Ayaw niya sa lugar na iyon dahil masyadong abala at nakakapagod, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod sa utos. Habang pababa siya ng hagdan, naramdaman niya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Laking gulat niya nang makita si Santiago, isa sa mga empleyado mula sa marketing department. Kilala niya ito bilang makulit at palaging nagpapapansin sa kanya. Ayaw niya itong makita, lalo na kapag siya ang pinupuntirya ng mga biro nito. Agad siyang nag-isip ng paraan upang makaiwas. Akma na siyang liliko papunta sa kabilang hallway nang bigla siyang tawagin ni Santiago. Malakas ang sigaw nito kaya hindi niya napigilan ang sarili na mapahinto. Napahiya siya dahil napansin niyang maraming tao ang nakarinig. Catalina, kumain ka na ba? Tanong ni Santiago habang papalapit ito sa kanya. Tumango na lamang si Catalina bilang sagot. Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki. Sa totoo lang, wala siya sa mood makipag-usap, lalo na sa ganitong sitwasyon. Bakit parang tahimik ka? Ayaw mo ba akong kausap? Tanong ni Santiago na may halong tawa. Halata ang pang-aasar sa tono nito. Hindi naman po, sir, sagot ni Catalina habang pilit na ngumiti. Alam niyang wala siyang magagawa kundi magpakita ng respeto, kahit pa gusto na niyang lumayo. Ganun ba? Siguro crush mo ako kaya nahihiya ka, no? Biro ni Santiago, na ikinagulat ni Catalina. Hindi niya alam kung seryoso ba ito o sadyang nangaasar lang. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, napansin niyang may mga kasamahan si Santiago na tumatawa sa likod nito. Naramdaman ni Catalina ang init sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya ng mga ito. Anong ginagawa niyo rito? Biglang boses ang narinig nila mula sa likuran. Sabay-sabay silang napalingon, at ganoon na lang ang kanilang gulat nang makita si Alejandro na nakatayo roon. Ang kanyang posture ay formal, nakapamulsa ang mga kamay, at seryoso ang ekspresyon ng mukha. Good afternoon, sir, sabay-sabay nilang bati, halatang kinakabahan. Ngunit nanatiling seryoso si Alejandro. Ang kanyang tingin ay tila nakatuon lamang kay Catalina. Pakiramdam ni Catalina ay biglang bumigat ang paligid. Napalunok siya ng sunod-sunod, hindi alam kung ano ang gagawin. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba may kanya-kanya kayong trabaho? Halos 15 minutes na tapos ang lunch break niyo, malamig na sabi ni Alejandro sa kanila.
Ang tono nito ay kalmado ngunit may halong awtoridad, dahilan upang magmadaling magpaalam ang grupo ni Santiago. Habang naglalakad palayo ang iba, naramdaman ni Catalina ang matalim na tingin ni Alejandro sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may mali siyang nagawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisimulan niyang linisin ang area. Pasensya na po, sir. Magalang na paghingi ng tawad ni Santiago habang mabilis nilang tinapos ang usapan at nagmamadaling sumakay ng elevator. Naiwan si Catalina na mag-isa sa harap ni Alejandro. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Madalas naman silang magkita ng asawa niya, pero ngayon niya lang ito nakita na ganito kaseryoso ang mukha. Parang may kakaiba sa aura nito na nagdulot ng mas matinding kaba sa kanya. You, follow me, maikli ngunit may awtoridad na utos ni Alejandro. Wala nang nagawa si Catalina kundi tumango at maingat na itinabi ang kanyang cleaning cart na puno ng mga gamit panglinis. Tahimik siyang sumunod kay Alejandro habang nararamdaman ang bawat kabog ng kanyang puso. Hanggang sa makarating sila sa opisina nito, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang dahilan ng biglaang pagtawag sa kanya. Pagkapasok nila sa opisina, hindi na napigilan ni Catalina ang sarili at agad na nagpaliwanag. Maglilinis na naman sana ako kaso tinawag nila ako kaya huminto ako. Pero hindi po ako nakikipagtsismisan sa kanila, sir. Tinawag lang talaga nila ako, aligaga niyang paliwanag. Halos hindi na niya namalayan na parang nag-re-rap na siya sa sobrang bilis ng kanyang pagsasalita. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya, at hindi niya maalis ang kaba dahil sa malamig na ekspresyon ng asawa. Huwag po kayong magalit, please. Hindi ko talaga ginustong magtagal doon, dagdag pa niya, ngunit agad siyang pinutol ni Alejandro. Stop, mahinahon ngunit matatag na sabi nito. Hindi ako galit, dagdag pa ni Alejandro, na ikinahinga naman ng kaunting ginhawa ni Catalina. Tumungo siya bilang tanda ng paggalang, ngunit halata pa rin ang kanyang pagkataranta. Bakit ka ba natataranta? Wala akong naintindihan sa mga sinabi mo sa sobrang bilis, natatawang sabi ni Alejandro. Bahagya namang nagulat si Catalina sa biglang pagtawa ng asawa. Ngayon niya lang yata ito nakita na tumawa ng ganito. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mas lalo pang kakabahan. Bakit niyo po ako pinapunta rito? Tanong niya, na may halong pagtataka. Akala niya kasi ay kaya siya pinatawag ni Alejandro ay dahil may pagkakamali siyang nagawa at pagagalitan siya. Nagsinungaling ka sa akin, biglang seryosong sagot ni Alejandro. Nagdulot ito ng mas matinding kaba kay Catalina. Agad namang nagsalubong ang kanyang kilay sa pagtataka. Ha? Paano po? Saan po ako nagsinungaling? Inosenteng tanong niya habang pilit na inaalala kung ano ang tinutukoy nito. Sabi mo kumain ka pero hindi naman. Ilang araw o linggo mo na akong pinagsisinungalingan tungkol doon, Mrs. Davila. Seryosong sabi ni Alejandro habang bahagyang tinaas ang kilay nito. Pakiramdam ni Catalina ay nagtaasan ang balahibo niya nang marinig ang apelyido niya mula sa bibig ng asawa. Answer me, dagdag pa nito, na may halong awtoridad sa boses. Wala nang nagawa si Catalina kundi harapin ang seryosong tingin ni Alejandro. Pilit siyang ngumiti, ngunit halata ang kanyang kaba. 2 months na po ata, mahina niyang pag-amin. Kitang-kita niya kung paano gumuhit sa mukha ni Alejandro ang gulat. Napabuka pa ang labi nito sa hindi makapaniwala at napailing na lang. Napayuko si Catalina, pilit na itinatago ang kanyang hiya. Palihim niyang kinagat ang kanyang labi habang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang ngayon, wala na siyang kawala. Isusumbong kita kay mama, seryosong sabi ni Alejandro sa kanya at kinuha ang cellphone nito. Nanlaki naman ang mata ni Catalina at agad na nataranta. Dali-dali siyang lumapit sa asawa at hinablat ang cellphone ni Alejandro. Huwag, sigaw niya. Ayaw niyang mag-alala pa sa kanya ang ina. Matanda na rin kasi ang kanyang ina kung kaya't hindi na niya ito inaabala masyado. Busy na rin ito sa pag-aalaga sa pamangkin niya. Inis niyang inirapan ang asawa. Huwag mo ako isumbong, para kang bata, moktol niya rito. Wow, ikaw pa magagalit. Ikaw itong pasaway, hindi ba? Parang ikaw ang bata sa ating dalawa, ganti naman sa kanya ni Alejandro. Hindi niya alam kung seryoso ba ito o nangaasar. Mag-aalala lang yun sa akin, paliwanag niya. Tumungo naman si Alejandro sa kanya. Exactly, kaya nga isusyugo kita para hindi ka pasaway, dahilan pa nila sa kanya. Mayo ito at lumapit sa kanya.
Mabilis nitong nakuha ang cellphone sa mga kamay niya. Napasimangot siya dahil doon. Sorry na, huwag mo lang ako isumbong, pakiusap niya at tumitig ng diretso sa asawa. Gago, ba't ang cute, sabi ni Alejandro. Hindi naman gaanong narinig ni Catalina. Ha, takang tanong naman ni Catalina. Wala, umiling na sagot ni Alejandro. Fine, hindi kita isusumbong, basta kailangan mo sumama lagi kumain sa akin simula ngayon, dagdag nitong sabi. Napamaang naman si Catalina at hindi agad nakapag-react. Hindi siya makapaniwala sa narinig sa asawa. Nagtataka na tuloy siya, dumadaldal kasi bigla ang asawa niya. Hindi siya sanay dahil tahimik ito madalas at siya palagi ang maingay sa kanilang dalawa. Bakit? Ta kanyang tanong. Naninibago siya sa kinikilos at sinasabi ng asawa niya. Why not? Tsaka para ma-make sure ko na nakakain ka, sagot Nylan sa kanya at mas nilapitan siya. Napaatras naman bigla si Catalina sa gulat. Baka magtaka sila o makita tayong magkasama, nag-aalala niyang tanong. Ayaw pa naman niyang ma-issue bigla. Nakayanan niya nga ang dalawang tao na hindi sila alam ng ibang tao bilang mag-asawa, ngayon pa kaya. Tsaka mas komportable si Ana sa sitwasyon niya ngayon. So what? Seryoso ang tanong sa kanya ni Alejandro. Napailing naman si Catalina. Gusto niya tuloy taktukan si Alejandro ngayon. Para kasi itong hindi nag-iisip ng maayos. Hindi ka ba nag-iisip? Medyo inis niya ang tanong sa asawa. Hindi naman siya sinagot ni Alejandro bagkus tumayo lang ito ng tuwid at pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Napabuntong hininga siya. Walang may alam na mag-asawa tayo. Niwalang ang nakakita na nakikisama ka sa mga employee mo tapos gusto mo sabay tayo tuwing lunch, inis niyang paliwanag. I don't care. Hayaan mo sila sa iisipin nila. Besides, mag-asawa naman talaga tayo, sagot ni Alejandro sa kanya. Hindi makapaniwala niyang tinignan si Alejandro. Nasampal niya ang sariling noo. Nababaliw siya ng hindi oras sa pinagsasabi ng asawa. Parang gusto na lang niya ang tahimik na Alejandro lagi. Oo na lang. Nauubos niyang pasensya na sa ayaw niya na makipagtalo pa kay Alejandro. Pakiramdam niya kasi ay mas iinit pa ang ulo niya kapag ginawa niya iyon. Balik na ako sa trabaho, palem niya. Tinanguan naman siya ni Alejandro na malaki ang ngiti sa labi. Iniwas na lang niya ang tingin dito at nagmadali nang lumabas ng opisina ni Alejandro. Weird, sabi niya agad sa sarili nang makalabas siya. Isang buwan nang lumipas at isang buwan na rin nagtataka si Catalina sa mga ikan-ikilos ni Alejandro lalo na pagdating sa kanya. Nalilito na siya at talagang nanghihina na. Ano na naman, tanong niya sa asawa. Kakauwi lang nilang dalawa pero kinukulit na naman siya nito. Hindi naman sa ayaw ni Catalina ang mga actions ng asawa niya, sadyang naninibago lang siya, hindi siya gaanong sanay. Dinner nga tayo sa labas, yaya na naman ito sa kanya. Kanina pa siya nito niyayaya sa trabaho pa lamang pero hindi niya gaanong pinapansin ito. Gulong-gulo na kasi siya sa ikan-ikilos ng asawa niya na para bang tuwing kikilig na siya kailangan niyang pigilan dahil siya lang naman ang may gusto sa kanilang dalawa. Pagod na kasi ako dahilan niya na lang kahit ang totoo ay ang dami niya pang energy ngayon. Fine, dito na lang sa house. What do you want to eat? Nagulat naman si Catalina sa sinabi nito. Akala niya kasi ay nakalusot na siya. Kahit ano na lang, sagot niya. Tingin niya ay kahit tanggihan niya muli ito ay wala na siyang magagawa. You like paksiw na bangus, no? Hindi alam ni Catalina kung tanong ba iyon. Mabilis na pakunot ang noo niya dahil sa pagtataka. Paano mo nalaman na gusto ko yun? Ta kanyang tanong. Never naman niya nabanggit kailangan sa mga hilig niya lalo na para naman silang hindi mag-asawa lagi noon kung titignan sa kanilang dalawa. Siya lang naman ang may alam sa mga gusto ng bawat isa. Well, nakita lang kita na kain noon pat ago. I actually don't know why you're hiding the time, sagot nito sa kanya. Namang naman siya. Hindi talaga siya makapaniwala madalas sa naririnig o nakikita niya ngayon sa asawa. Ayaw mo kasi ng amoy ng suka kaya hindi ko siya makain dito, nahihiya niya ang paliwanag. Mga teenager pa lamang sila ay alam na ni Catalina ang bagay na yon. Kita naman niya ang pagkabigla sa mukha ni Alejandro. Bamantong hininga siya. Kaya gulatin ako ngayon dahil yun ang gusto mo lutuin Hindi ka nga nun, halos bulong niya ang sabi. Iba na lang lutuin mo para makakain ka rin, suggest niya at ngumiti. Alam niyang ayaw na ayaw ni Alejandro ang suka. Ayaw niya naman ng dahil sa kanya ay hindi ito kumain. No, sagot ni Alejandro dito. That's my wife's favorite.
Let me cook that food for you and also maybe it's time to try new food, nakangiting sabi ni Alejandro sa kanya at malaking ngumiti. Hindi pa siya nakakapagsalita ulit ay nagpaalam na ito sa kanya. Napakamot na lang siya sa ulo at pumasok sa kwarto nilang mag-asawa para magpalit ng pambahay. Halos kalahating oras na simula nang magpaalam sa kanya si Alejandro na magluluto lang. Hindi alam ni Catalina pero kinakabahan siya sa asawa. Isa pa kasi sa kinagulat niya na nagluluto pala ito madalas kasi sa nilang dalawa ay siya ang nagluluto lalo na tuwing hapunan dahil madalas ay late na sila umuwi at nakauwi na ang tagaluto nila. Akmang lalabas na siya ng kwarto para puntahan na si Alejandro sa baba ay siya namang pagpasok ni Alejandro sa kwarto nila. Sorry, nainip ka ba? Tanong ni Alejandro dito. Mabilis naman na umiling si Catalina bilang sagot. Hindi naman, simpleng sagot ni Catalina sa asawa. Tapos ka na magluto, pagtatanong niya. Nakangiti naman na tumungo si Alejandro at niyaya na siya para kumain. Pagkababa nila ay amoy agad ni Catalina ang mabangong niluto ni Alejandro. Amoy na amoy niya ang mga sangkap na nahog sa niluto nito. Hindi niya mapigilan ng hindi matakam. Pinaghila agad siya ng upuan ni Alejandro. Umupo na lamang siya imbis magreklamo pa. Pinagsilbihan din siya ng asawa. Ito talaga ang isa sa napapansin niya sa asawa. Nagiging maalaga ito sa kanya, lagi siyang iniintindi at inaalagaan sa bagay-bagay. Kung hindi pa ito pigilan ay baka hatid sundo na siya nito papuntang kumpanya. Lihim pa rin kasi silang dalawa at ayaw niya naman na masira ang pagtatago na matagal nilang iningatan. Sa totoo lang gusto nang ipagsigawan ni Catalina ang lahat kaso ayaw niyang sirain ang napag-usapan nila noon ni Alejandro. Wala siyang magagawa kung hanggang ngayon mas gusto pa rin ni Alejandro na itago ang namamagitan sa kanilang dalawa. Kain na. Ganadong sabi sa kanya ni Alejandro pagkatapos siya nitong santokan. Boneless yan, dagdag nitong sabi. Mukhang nahulaan ang iniisip niya. Tumungo-tungo naman siya at tinikman ang luto ng asawa. Ganoon na lang ang pagngiti niya nang matikman at manamnam na niya ang luto ng asawa. Sarap na sarap siya sa lasa noon. Pakiramdam niya ay nakain niya ang paksiw na luto ng ina niya na matagal niya nang hindi natitikman. Ang sarap, manghang-mangha niyang sabi. Hindi niya akalain na ganito pala kasarap magluto ang asawa niya. Thank you, masayang-masaya niyang pasasalamat at sumubo ulit. Kita naman niya ang malaking ngiti ng asawa sa kanya. Nakarami ng kain si Catalina. Hindi niya namalaya na halos sa lahat ng oras na kumakain silang mag-asawa ay pinapanood ni Alejandro ang lahat ng reaksyon niya. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Catalina sapagkat alam niyang matatapos itong kabado. Niyayakap niya, tanong ni Lucia. Binitawan ni Lucia ang iniinom nitong shake at samandal sa inuupuan nito. Pinag-cross nito ang mga braso sa dibdib at pinakatitigan siya. Nakain ka na lagi ng lunch, ang blumang mo rin, nadiligan ka ba? Dirdiretso na sabi ni Lucia sa kanya. Agad siyang nasamid sa narinig. Mabilis naman siyang inabutan nila yan ng tubig. Gaga, tinanong ka lang, nasamid ka na, sigaw nito habang inaalalayan siyang uminom. Masama namang tinignan ni Catalina ang kaibigan. Ano pa naman kasang pinagsasabi mo? Ba pwedeng kumpleto lang sa tulog, bulyo niya rito at umiling-iling. Inaasar ka lang, natatawa nitong sabi. Pero seryoso lalo kang gumanda tapos blumang ka palalo. Nakain ka palagi tuwing lunch, amoy may nag-aalaga na seryoso, nitong sabi sa kanya. Hindi naman siya sumagot agad. Baka totoong chismisis, sabi nito sa kanya. Agad nagsalubong ang mga kilay niya. Anong chismis? Tanong niya. Wala naman siyang naririnig kaya hindi niya alam ang tinutukoy ng kaibigan. Nakita ka raw nila na may kasamang lalaki sa mall, iniisip nila boyfriend mo raw, kwento nito sa kanya dahilan upang matigilan si Catalina. Mabilis niyang inisip kung kailan ba siya nagpunta sa mall, mariin na lang siyang napapikit nang maalala na nag-date nga pala sila ni Alejandro last time sa mall ni Yaya kasi nito bigla ng date at first date nila iyon sa halos magtatatlong taon na silang mag-asawa kaya hindi siya tumanggi sa alok nito. Hamaang-maangan niyang sabi, wala naman akong boyfriend, pagtatanggol pa niya sa sarili. Tumungo-tungo naman si Leia sa kanya. Kaya nga sabi ko nga wala kang boyfriend. Pinipilit pa nga nila na baka si Santiago dahil may gusto raw kasi saw yun, baka sinagot mo na raw. Daldal pa ng kaibigan sa kanya. Napailing na lang si Catalina sa narinig, wala akong boyfriend, seryoso niyang sabi at itinoon ng paningin sa pagkain asawa. Meron bulong niyang sabi, sapat na para sarili niya lamang ang makarinig.
Kinagabihan ay liit nang nakauwi si Catalina dahil niyaya siyang magkape sa isang coffee shop na ubat pa siya kaya hindi na niya na-text ang asawa nang makauwi siya ay ganoon na lang ang gulat niya nang sumalubong sa kanya ang nakasimangot na mukha ng asawa sa sala ay ngiti-ngiti niyang bati sa asawa ngunit masungit pa rin ang mukha nito sa kanya mo'y kala mo may malaki siyang kasalanan. Saan ka galing? Seryoso nitong tanong nakasimangot pa rin ang mukha. Nagkape kami ni Lea. Pagsasabi niya ng totoo alam naman ni Catalina na wala siyang ginagawang masama. Ba't hindi ka nagpaalam? Kanina pa ako text ng text sa tawag ng tawag saw. Sabi nito sa kanya at tumayo sa pagkakaupo mula sa sofa hindi alam ni Catalina kung galit ba silan sa kanya bigla tuloy siyang kinabahan agad. Sorry nilawbat kasi ako. Paghingi niya ng tawad hindi niya napigilan ng sariling hindi ngumuso ngayon niya lang na-realize sa sarili na hindi na siya sanay sa masungit na Elma sanay siya sa malambing at makulit na Alejandro sa kanya pakiramdam niya tuloy galit talaga si Alejandro sa kanya nang titigan niya ang mukha ni Alejandro ay hindi na nakasimangot ang mukha nito ang pagiging seryoso nito ay biglang nawala malalim na buntong hininga ni Alejandro ang narinig niya kaya marahan siyang nagbaba ng tingin. Nalulungkot siya dahil pakiramdam niya talaga ay galit si Alejandro sa kanya. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang maramdaman niya ang mga braso na pumulupot sa katawan niya. Dahil sa gulat ay hindi agad siya nakagalaw. I'm sorry, nag-alala lang ako sa'yo, malambing na sabi ni Alejandro sa kanya habang yakap-yakap siya nito. Sorry kung nasungitan kita, paghingi muli nito ng paumanhin. Hindi na napigilan ni Catalina ang sarili at yamakap na rin siya sa asawa, at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Kumain ka ba? Tanong sa kanya ni Alejandro. Mabilis naman na umiling si Catalina bilang sagot. Naramdaman niya naman na mas humigpit ang yakap sa kanya ng asawa. Nagkape ka na? Hindi man lang nagdi-dinner, seryosong tanong ni Alejandro sa kanya. Oo, sorry, alam niyang mali siya roon kung kaya't agad na siyang humingi ng paumanhin sa asawa. Marahan niyang inalis ang pagkakabaon ng mukha sa dibdib ng asawa at tining-ala ito. Galit ka ba sa akin? Pagtatanong niya. Umiling naman si Alejandro sa kanya at nagbuka ng malalim na buntong hininga. Hindi, nag-aalala lang talaga ako sa iyo dahil gabi na pero hindi ka man lang sumagot sa mga tawag ko, paliwanag nito sa kanya. Huwag mong isipin na galit ako sa iyo. Hindi ko yata kayang magalit sa iyo, seryosong seryoso na sabi ni Alejandro sa kanya. Nagbaba ito ng tingin sa kanya. Nagluto ako, kain na tayo, yaya nito sa kanya. Tumungo naman si Catalina at sumama na sa asawa papuntang kusina. Ilang buwan ang lumipas, at mas naging komportable at close silang mag-asawa sa isa't isa. Pagdating lang sa opisina ay limitado ang galaw nila, ngunit sa tuwing silang dalawa na lang ang magkasama ay lagi silang nagkukulitan at naglalambingan. Maraming napansin na pagbabago talaga si Catalina sa asawa, sobrang mapagal at intindihin ito sa kanya. Kahit minsan na mali talaga niya ay iniintindi pa rin siya nito, dahilan upang maramdaman ni Catalina sa asawa na mas lumalim pa. Hulog na talaga siya kay Alejandro. Wala naman siyang balak pigilan ang sariling mas mahalin ng asawa, ngunit may takot sa puso niyang masaktan lalo na alam niyang one-sided lang naman ang nangyayari sa kanilang dalawa. Tapos ka na ba? Tanong ni Alejandro sa kanya mula sa labas ng bathroom. Nagbibihis na kasi siya dahil may family dinner sila ngayon sa bahay ng mga Davila, at bilang isang ganap na Davila na rin siya ay lagi siyang kasama sa ganoong dinner ng pamilya. Ayaw naman talaga ni Catalina sumama sapagkat hindi naman siya nakaka-relate sa mga ito. Sadyang wala lang siyang choice kundi ang sumama na lamang. Wait lang, sigaw niya at pagkatitig ng sarili sa salamin. May isa pa talagang rason si Catalina kung bakit ayaw niyang sumama dahil sa 2 beses na kasama siya ni Alejandro sa ganoon ay palagi na lang siyang naiinggit sa mga asawa ng pinsan ni Alejandro. Hindi niya naman mapigilan ang sarili sa bagay na yon dahil para sa kanya ay sobrang layo niya sa mga ito, kumbaga langit ang mga ito habang lupa siya. Nang makitang maayos na ang itsura ay agad siyang huminga ng malalim bago nagpa siya na lumabas na sa bathroom. Pagkabukas ng pinto ay agad na sumalubong sa kanya ang asawang nakapamewang na nag-aantay sa kanya. Hindi mapigilan ni Catalina ang sariling hindi humanga sa gwapong taglay na mayroon ng asawa. Simpleng polo shirt lang naman ang suot nito at pajama pants, ngunit ang gwapo at ang lakas na ng dating nito. Idagdag pa ang suot nitong gold na relos at pati na rin ang wedding ring nilang makinang pa rin hanggang ngayon. You look so beautiful, Catalina. Puri ni Alejandro sa kanya at malaking ngumiti. Tinatitigan nito ang kabuuhan niya.
Hindi naman napigilan ni Catalina ang sariling hindi tignan ang sarili. Nakasuot lamang siya ng beige maxi dress, regalo ito sa kanya ng ina ni Alejandro nang ikasal silang dalawa, at ngayon pa lamang niya naisuot ito. Nagami ba naman ang buhok niya kung kaya't hindi niya mapigil ang magtaka kung bakit nagagandahan sa kanya ang asawa. Pagkarating sa mansyon ni mga De Villa ay sobra-sobrang kaba na agad ang naramdaman niya nang makita ang mga mamahaling sasakyan na nakapara sa malaking garahe na pag-aari ng mga De Villa. Good evening, Catalina, agad na bati sa kanya ng ina ni Alejandro nang salubungin sila nito sa pinto. Niyakap siya nito at hinalikan sa pisngi. Palaki naman ang ngumiti si Catalina sa ina ng asawa. Good evening po, Mommy, nakangiting bati rito. Mom, ako ang anak mo pero siya agad ang binati mo. Hindi alam ni Catalina kung seryoso ba ang asawa o nagbibiro lamang. Agad namang natawa si Mrs. De Villa sa anak. Baliw, sawa na ako sayo. Simula baby pa lang ikaw na ang nakikita ko, pangaasar ng ina ni Alejandro sa anak. Agad namang natawa si Catalina sa narinig. Oh, nandito na pala ang paboritong apo. Pare-parehas silang napalingon sa likuran ng ina ni Alejandro nang may biglang magsalita doon. Malalim na buntong hininga na lang ang nagawa ni Catalina ngang makita niya kung sino iyon. Good evening, tita, bati ni Alejandro sa tita Grace niya. Hindi alam ni Catalina ngunit hindi maganda ang kutob niya ngayong gabi, lalo na ang tita Grace ni Alejandro agad ang sumalubong sa kanila. Hindi naman sa ayaw niya sa tita ni Alejandro, ngunit ilang beses na kasi siya nitong pinahiya noon at lagi na lang nauuwi sa away ng pamilya kapag tinitira na siya nito. Basta alam niya ay inggit ito sa pamilya ng asawa. Evening din, matari rin itong bati at basta na lang silang inalisan. Kita naman agad ni Catalina ang pagharap ng ina ni Alejandro. Napaka-couple talaga. Kung hindi lang siya kapatid ng daddy niyo, nasampal ko na, gigil na sabi ng ina ni Alejandro sa kanila. Naramdaman naman ni Catalina na hinawakan ng asawa ang kamay niya kaya agad niya itong nilinggan. Malaking ngiti ang sumalubong sa kanya nang magkasalubong ang mga tingin nila. Han, huwag mo na silang isipin, kalmadong sabi ni Alejandro sa kanya. Nagulat naman si Catalina sa sinabi nito, ngunit tumungo na lamang siya bilang pagsang-ayon at ngumiti. Hindi niya akalain na alam agad ni Alejandro ang iniisip niya. Magaan ang pakiramdam ni Catalina nang matapos ang dinner nila. Wala masyadong nangyari na masama maliban sa ini-interview siya ng ibang parte ng pamilyang De Villa. Feel talaga si tita, sabi sa kanya ni Sanya, isa sa mga pinsang babae ni Alejandro. Ito kasi ang tinitira ngayon ng tita Grace ni Alejandro kaya piken na piken ito. Hindi niya naman buhay pinakikialaman pa, gigil nitong dagdag pa. Laking pasalamat na lang talaga ni Catalina na silang dalawa lang ang nakakarinig noon. Sa mga ibang kamag-anak ni Alejandro ay si Sanya agad ang nakaklose niya. Maliban sa makulit ito at madaldal ay nasasabihan niya ito ng problema lalo na tungkol sa nararamdaman niya kay Alejandro. Nga pala, pusta kaya ng pinsan kong ugok, tanong nito sa kanya. Bahagya naman siyang natuwa, gumalaw na ba? Ginalaw na ba ang baso? Na curious nitong tanong sa kanya. Hindi ko rin alam, sagot niya dahil maski siya naguguluhan na talaga, pero mas naging okay at malapit kami sa isa't isa ngayon. Nagiging malambing at maalagain sa akin si Alejandro, pagkukwento niya. Sa totoo lang, naguguluhan na ako sa kanya. Like, dati naman hindi siya ganoon tapos biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin, dagdag niya pang kwento at mapait na ngumiti kay Sanya. Hindi ko alam kung aasa na ba ako o ano, umiiling niyang sabi. Wala namang sinabi si Sanya at nakinig na lang sa iba niyang kwento. Isang linggo ang lumipas, at balik na naman siya sa gawaing mag-asawa lalo na si Alejandro na sobrang busy sa trabaho. Sa dami nitong meeting na iniintindi, hindi rin sila nagkasabay mag-lunch ng ilang araw dahil may mga lunch meeting ito with other investors kaya si Lucia na lang ang kasama niya laging kumain, ngunit iba ngayon dahil kasama nila si Santiago at Carl sa upuan ngayon. Bakit ba ayaw mo akong payag ang manligaw? Tanong ni Santiago sa kanya habang nakain sila. Palihim naman siyang umirap, dati pa lang ay binasted na talaga niya ito. Hindi niya alam bakit ayaw pa rin siya nitong tigilan. Ang pwede niya lang talagang sabihin na kasal na siya ay talagang ginawa na niya. Ayoko nga, simple niyang sagot at nagpatuloy sa pagkain. Luto pa naman ni Alejandro ang kinakain niya ngayon kaya kailangan niya talagang hanggang sa ubusin kahit nawawala na siya ng gana dahil kay Santiago na kinukulit siya. Oo nga, tsaka gwapo naman si Sir Santiago.
Single ka naman, Catalina, gatong pa ng kaibigan niya kay Santiago sabay appear sa binata. Bakas naman na tumawa si Carl. Naiinis na talaga siya ngunit pinipigilan pa rin niya. Hala, ayoko. Wala akong oras sa ganoon, tanggi pa rin niya at binilisan na kumain, ngunit hindi pa niya nauubos ang kinakain ay siyang natigilan nang bigla siyang akbayan ni Santiago. Makipot ka lang siguro, bulong nito sa kanya sabay tawa. Mabilis nagangat ng tingin si Catalina. Ganoon na lang ang gulat niya na imbis si Santiago ang harapin niya ay mukha agad ng asawa niya ang nakita niya. Salubong ang mga kilay nito na nakatingin sa kanila. Basang-basa ni Catalina ang pagkayamot sa mukha nito. Mabilis niyang inalis ang pagkakaakbay sa kanya ni Santiago. Nang makitang tumalikod bigla si Santiago ay dali-dali siyang tumayo at iniwan ang mga kasama. Wala na siyang pakialam sa gamit na naiwan niya, mas may pakialam siya ngayon sa iisipin ng asawa niya sa kanya. Nang makalabas siya ng cafeteria ay hindi niya na makita si Alejandro kung kaya't yamot na yamot siyang sumakay ng elevator at agad na nagpunta sa floor ng opisina ni Alejandro. Kabang-kaba siya dahil pakiramdam niya galit agad si Alejandro sa kanya dahil sa nakita nito. Buwisit na Santiago yun, gigil na gigil niyang sigaw. Halos tawagin niya na ang lahat ng santo. Bumilis lang ang pagtaas ng elevator. Nang makarating iyon sa floor ni Alejandro ay dali siyang lumabas. Miss, bawal ka rito, sabi sa kanya ng sekretarya ni Alejandro nang makarating siya sa harap ng opisina nito. Nandyan ba si Alejandro? Aligaga niyang tanong. Wala na siyang pakialam sa gustong isipin ng sekretarya. Kitang-kita niya naman ang pagtataka sa mukha nito. Alejandro, wala, ano lang. Sir Con ito, tanong sa kanya. Hala basta, nasa loob ba siya? Tanong niyang muli. Agad namang tumungo ang sekretarya at mang-iimik na sana ito nang bigla niyang buksan ang opisina ni Alejandro. Seryosong-seryoso ang mukha nitong napatingin sa kanya. Itinigil nito ang ginagawang paghuhubad ng coat habang nakatitig sa kanya. Miss, bawal nga sabi, sigaw ng sekretarya ni Alejandro at hinihila siya palabas. Teka, awat niya rito. Kailangan niya talagang makausap si Alejandro dito. Pakiramdam niya kailangan niyang mag-explain sa asawa kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Hindi natuloy nito ang sasabihin ng magsalita si Alejandro. Let go, utos nito sa sekretarya. Agad namang binitawan ng sekretarya si Catalina. Mabilis hinaplos ni Catalina ang braso, pakiramdam niya ay naipit ng sobra. Hayaan mo siya, huwag kang magpapasok ng mga susunod, utos niya pa sa sekretarya. Tumungo naman ito at sinara ang pintuan. Nang silang dalawa na lang ang natira ay muling bumalik ang kabang nararamdaman ni Catalina. Agad namang itinuloy ni Alejandro ang paghubad nito ng coat. Basta na lang nito ibinato iyon sa sofa na nasa gilid tsaka naupo sa upuan na nasa table. Kabadong-kabado naman si Catalina na lumakad palapit kay Alejandro. Alam niyang galit ito. Hindi man lang siya nalingon nito habang palapit siya. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya na akala mo nakikipag-unahan. Kahit hindi sanay at pinanghihinaan siya ng loob ay pumunta na siya sa tabi ng asawa at kinulbit ito, ngunit hindi man lang siya nilinggan. Alejandro, malambing niyang tawag dito, ngunit nilinggan lang siya nito at binalik ang atensyon sa mga papel na pinipirmahan. Halos magdasal na siya sa lahat ng santo pansinin lang siya ng asawa. Hirap na hirap siya dahil hindi naman siya nanunuyo. Humugat na ng lakas ng loob si Catalina tsaka nagpunta sa likuran ng asawa at niyakap ito sa leeg. Ramdam naman niya ang pagkagulat ng asawa dahil sa ginawa niya. Maski siya ay nagulat sa ginawa niya, ngunit desperada na siyang pansinin lang siya ng asawa. Galit ka ba? Sorry, hindi ko alam na aakbayan niya ako, paglalamang niya sa asawa. Idinikit niya pa ang pisngi niya sa pisngi nito. Bigla na lang akong inakbayan. Hindi nga rin namin dapat kasabay yun, sumama lang, pagpapaliwanag niya. Narinig niya naman ang pagbuga ng marahan na hininga ng asawa. Napanguso siya at hinilig ang ulo sa balikat nito at tinignan ang mukha ng asawa mula roon. Hindi ako galit, sabi nito sa kanya at nilinggan siya, dahilan upang mapa-atras siya bigla. Sobrang lapit kasi ng mukha nila sa isa't isa na nagulat siya dahil kaunting maling dalaw na lang ay maglalapat na ang labi nilang dalawa. Sa totoo lang, hindi niya maalala kung kailan siya huling nahalikan ni Alejandro, basta ang naaalala niya ay noong kasal lang nila. E ba't ganyan ang mukha mo? Tanong ni Catalina sa asawa. Itinigil naman ni Alejandro ang ginagawa at hinarap sa asawa ang inuupuan.
Naperi naman si Catalina sa gulat nang bigla siyang hilahin ni Alejandro at pinaupo sa mga hita nito. Mabilis na yumapos ang mga braso nito sa bewang niya. Hindi niya tuloy magawang tumitig sa asawa ngayon. Kung kanina ay sobrang bilis ng tibok ng puso niya dahil sa kaba, ngayon ay dahil nasa kilig na nararamdaman niya. Nagseselos ako kanina, solusyon na solusyon. Seryoso na pag-amin sa kanya ni Alejandro at pinakatitigan ang mukha niya. Hiyang-hiya naman na nilabanan ni Catalina ang mga tingin nito. Nanlalambot siya nang magtama ang mga nila. Ako asawa mo pero siya yung nakalapit sa iyo ng ganoon like what the hell, you were married, gigil na sigaw ni Alejandro. Ramdam na ramdam ni Catalina ang paghigpit ng yapos nito sa bewang niya sa sobrang selos. Sa sobrang selos ko gusto kitang hilahin bigla, kwento pa nito at bumantong hininga. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Catalina. Anong gusto mo para mawala ang pagseselos mo? Mahina niyang tanong kay Alejandro. Malaking ngisi ang asawa sa kanya. Mula sa bewang niya ay gumapang ang isang kamay nito papunta sa gilid ng dibdib niya, paakyat sa leeg niya hanggang sa makarating sa pisngi. Agad itong hinaplos. Haplos ni Alejandro na siyang nagbigay ng kiliti sa kanya. Parang ang daming paru-paro ang gumagalaw sa loob ng tiyan niya ngayon. Malaking ngumiti si Alejandro tsaka nito inilapit ang mukha sa kanya at agad na sinakop ang mga labi niya. Nagulat naman si Catalina doon at hindi alam ang gagawin. Ngunit nang gumalaw ang labi nylon sa ibabaw ng labi niya at marahan nitong kinagat ang pang-ibabang labi niya dahilan upang bumuka iyon. Marahang ipinikit ni Catalina ang mga mata at tumugon sa mga halik na ibinibigay ng asawa sa kanya. Marahan at maingat ang paggalaw ng mga labi ni Alejandro na siya namang tinutugunan niya. Nang maging agresibo ang mga halik ni Lan sa kanya ay agad siyang napahawak sa braso ng asawa ng mahigpit na mahigpit. Iginilid pa ng asawa ang mukha niya upang mas mahalikan siya nito ng maayos. Ramdam na ramdam niya ang panggigigil nito sa bewang niya nang panay ang pisil ni Alejandro doon. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay parehas silang naghabol ng hininga. Hininggal nilang pinagkatiwala pinagsaluhan nila ay ramdam na ramdam nila ang pangungulila at pananabik ni Catalina at Atlan sa isa't isa. Yun lang naman ang gusto ko tuwing nagseselos ako, asawa ko, nakangising sabi ni Lan sa kanya. Mabilis na pula ang mga pisngi ni Catalina sa hiya. Hindi mo alam kung ilang buwan ako nagtiis, emosyonal na sabi ni Alejandro na siya namang kinakunot ng no niya. Ilang beses ko gustong sabihin sa lahat na kasal na ako, na may asawa na ako sa tuwing nirereto nila sa akin ang mga anak nila na natatawa itong kwento sa kanya. Hindi naman nagsalita si Catalina. Nasa tuwing may kausap kang lalaki sa public, naiinis ako. Nazana ako rin, nazana ako na lang yun, dagdag pa nitong kwento. Nung una may crush lang ako sa'yo eh. Gandang-ganda ako hangang-hanga ako sa mga kaya mong gawin, hindi ko lang pinahalata dahil hindi naman tayo ganoon magkakilala. Pagkukwento pa nito. Napaawang naman ang labi ni Ana sa gulat dahil sa mga narinig. Hindi siya makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Nanghihina na tanong ni Catalina. Ayaw niya munang mag-assume, gusto niyang makapan dahil mas gusto niyang sigurado. Ngumisi si Alejandro at hinawakan ang mga pisngi niya at pinagdikit ang mga noon nila. Matagal na akong nahulog nung una indal pa ako pero mahal na pala talaga kita Catalina. Mahal na mahal higit pa sa inaakala ko. Madamdamin itong pag-amin sa kanya at muling pinataka ng halik ang labi niya. Hindi mahirap mahalin ang katulad mo dahil mahal-mahal ka talaga, dagdag pa nitong sabi. Mabilis naging emosyonal si Catalina. Agad siyang pinanggigilan ng mga luha sa kanyang mata. Hindi niya maisip na posible na mahalin din siya ni Alejandro lalo na sa tinagal-tagal ng panahon ay lihim lang naman niya itong iniibig ni hindi pumasok sa isip niyang mamahalin din siya nito pabalik. Mabilis na yamakap si Catalina sa asawa at isinubsob ang sarili sa leeg nito. Hindi niya napinigilan ang sariling hindi maiyak. Agad naman siyang ginantihan ng mahigpit na yakap na Alejandro habang hinahaplos-haplos nito ang likuran niya. Mahal na mahal din kita Alejandro, pag-amin ni Catalina. Hindi talaga siya makapaniwala hindi niya maisip na ang lihim niyang pag-ibig noon ay pwede niya pang sabihin din matagal na sobrang tagal na higit pa sa iniisip mo dagdag niyang sabi at humagulgol. Kung pa ako magseselos walang ngaamin, natatawang sabi Nylan sa kanya. Inis naman niyang hinampas ang likuran ng asawa. Thanks to him, napaamin din, dagdag pa nitong sabi at niyakap siya ng ayos na kala mo ay bata.
Ever since na naging open silang dalawa sa feelings ng isa't isa ay mas naging malambing pa sila sa isa't isa. Ngayon ay day off niya pero si Alejandro ay may pasok ngunit liit na ito pero ayaw pa ring tumayo para itong batang nakayakap sa kanya habang nakabaon ang mukha nito sa leeg niya. Mahal, may pasok ka pa, ulit niya sa asawa na ayaw siyang bitawan. Ngunit umiling lang ito sa kanya at ayaw pa ring tumayo. Napahirap naman si Ana habang natato na rin mahal. Pagbabanta niya rito ngunit parang hindi man lang ito natatakot sa kanya. Napanguso siya at nag-iisip ng pwedeng gawin para lang mapasunod ang asawa. Ngunit nang may naisip na siya ay napaisip naman siya kung magandang solusyon ba iyon. Ngunit nang makita muli ang oras ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Mahal, kapag hindi ka tumayo hindi ka makakascore sa akin ng 1 buwan, pagbabanta niya rito. Mabilis na humiwalay si Alejandro sa kanya at humalik sa pisngi niya. Tumayo agad ito at kinuha ang mga damit at pumasok sa bathroom nila. Napailing naman si Catalina sa asawa at nahampa ang sariling noo. Lakas talaga ng tama ng lalaking yun, iling-iling niyang sabi sa kanyang sarili. Kinabukasan ay ngiting-ngiti si Catalina habang nasa locker room siya. Maliban sa masaya siya sa mga ganap sa kanilang mag-asawa ay napuri pa siya ng head nila dahil maganda raw ang performance niya. "Tay, alam mo ang lalamo na talaga, may sakit ka ba?" Seryoso ang tanong ni Lea sa kanya. Ngayon niya lang napansin na nasa tabi pala niya ang kaibigan. Hala, bakit naman? Tanong niya rito at isinara ang locker niya at naupo sa sofa na naroon. "Ilang buwan ka na yata tawa ng tawang mag-isa, nangiti palagi sa cellphone tapos blumang na blumang Tay," sigaw na sabi sa kanya ni Lea. Ngiting-ngiti naman niya itong tinignan. Ganoon talaga kapag in love, may sakit agad, ba pwedeng nagmamahal lang? Proud na proud niyang sabi sa kaibigan. Kitang-kita niya naman ang pag-awang ng labi ni Lea sa gulat. Kahit sino magugulat kapag nalaman na in love na siya. Wala naman kasing nakakaalam sa katrabaho niya ang may alam sa love life niya talaga. Basta ang alam ng mga ito single shot, ayaw niyang magpaligaw. "Sinagot mo na si Sir Santiago?" sigaw na tanong sa kanya ni Lucia. Mabilis niya naman binatukan ang kaibigan at inis itong tinignan. Hindi niya nga maisip patulan ang lalaking yun sagutin pa. "Kaya sira, never ko namang pinayagang manligaw ang lalaking yun," sabi niya. "Tsaka matagal na akong may love life." Pag-amin niya, napatakip naman sa bibig si Lea sa pagkagulat. Natawa naman si Catalina sa kaibigan. Umiling na lang siya at iniwan na roon si Lea para magtrabaho. Kinabukasan ay nag-ask ng leave si Catalina dahil nagpapasama sa kanya si Lea para puntahan ng lugar na gustong-gusto nitong puntahan. Hindi kasi sabay ang day off nila kaya kailangan talagang mag-adjust ng isa. "Ano bang gagawin natin sa mall? May mall naman sa atin." "Bakit itong pag-asto sa Makati?" Hindi makapaniwala ang tanong niya kay Lea. Ang layo ng biyahe ni nila sa totoo lang. "Sorry na, may gusto akong bilhin, dito lang sila may shop," paliwanag naman ni Lucia sa kanya. "Wala ba silang online?" tanong ni Catalina. "Wala," sagot naman ni Lucia sa kanya. Napatungo na lamang siya at sinamahan na lang ang kaibigan na mamili. Gabi na nang matapos silang mamili at ang palem niya pa sa asawa ay sa mga magulang niya siya uuwi. Ngunit dahil pagod din siya, bukas na lang niya balak tumuloy roon. Sobrang dilim ng bahay nila nang makarating siya 8:00 na kasi ng gabi at alam niyang nakauwi na ang helper nila sa bahay. Hindi niya lang alam kung pati ang asawa niya ay nakauwi na rin. Marahan niyang binuksan ng pinto para hindi ito gumawa ng ingay. Ganoon na lang ang gulat niya nang makitang asawa na nasa war counter at umiinom ng alak. Ang kinagulat pa niya nang makitang may kasama ito. "So buntis na ba?" dinig niyang tanong ang kausap nitong lalaki. Kilala ni Catalina ang boses na yun. Isa yun sa kaibigan nila sa tanging may alam tungkol sa kanilang dalawa, si Lucia. "I don't know," sagot naman ni Alejandro at tinungga ang anak. Dahil sa madilimang paligid at tanging ang ilaw sa bar counter ang bukas ay hindi kita si Catalina sa pwesto niya. "Paano mo makukuha ang mga natitirang mana?" tanong ni Rivers sa asawa niya. "Kaya nga nag-iba pakikitungo mo sa asawa mo dahil kailangan niyo na mag-anak," dagdag na sabi ni Riv. Na siyang kinagulat naman ni Ana ng lalaki ang mata niya dahil sa narinig. Hindi niya inaasahan ang bagay na iyon. "Don't tell me hindi mo pa nakukuha loob ng asawa mo kaya wala pa ring nabubuo?" tanong ni Lucia. Mariin na ikinuyom ni Ana ang mga kamao niya dahil sa galit na nararamdaman niya ngayon sa asawa. Hindi siya makapaniwala na magagawa siyang utuin ni Alejandro para lang makuha ang gusto nito. "Alam mong yun naman talaga ang plano, just to get the natitirang pamana ni Lolo. Kailangan naming magkan ng asawa ko," sabi ni Alejandro. "Kaya nga hindi ba binago kong pakikitungo sa kanya?" dagdag nitong sabi. "You know,
Hindi na tinapos ni Catalina ang sasabihin ng asawa, sapat na ang narinig niya para magalit. Ngayon mabilis siyang lumabas, buti na lang napigilan niya ang sariling gumawa ng ingay. Sunod-sunod na nagpatakan ang mga luha niya habang naglalakad palabas. Nasasaktan at nagagalit siya sa nalaman. Hindi niya akalain na may kailangan ng pala talaga silan sa kanya, kaya ito naging ganito. PSA ad hindi niya ako totoong mahal, galit niyang tanong sa sarili. Mabilis siyang pumara ng taxi at sumakay doon. Wala siyang balak umuwi kahit saan kung kaya't nagpahatid siya sa isang hotel. Iyak lang siya ng iyak hanggang sa makarating siya sa hotel. Wala na siyang pakialam sa iisipin ng tao, siya naman ang nasasaktan at hindi ang mga ito. Kinabukasan ay panay ang miss call sa kanya ni Alejandro. Tanghali na kasi ngunit nasa hotel pa rin siya. Hindi niya magawang kumilos dahil nasasaktan pa rin siya sa nalalaman na mamagarin ang mga mata niya. Kakaiyak kagabi, gusto man niya iwan basta ang asawa at magpakalayo-layo, ngunit alam niyang hahanapin siya nilan sa mga magulang niya at ayaw naman ni Catalina na pati ang mga magulang niya ay mamroblema. Nang magring muli ang cellphone niya ay sinagot niya na iyon. Mahal, nasaan ka? Why are you not answering my calls? Wala ka raw kila mama. Sunod-sunod na salubong sa kanya ng mga tanong ni Alejandro. Mahal, inis siyang ngumisi pagkatapos sabihin iyon. Hindi siya makapaniwalang may kapal pa ng mukha si Alejandro na tawagin siyang ganoon. Uuwi rin ako, sabi niya at bumantong hininga. Pasensya ka na, saka ko nalang ipapaliwanag, sabi niya rito at pinatayan ng tawag si Alejandro. Kahit tinatamad at nanghihina siya ay pinilit niyang tumayo at umuwi sa kanila. Isang linggo na ang lumipas simula nang marinig niya ang bagay na iyon. Simula noon ay naging mailap siya sa asawa. Tuwing matutulog sila ay sa iba siya nakaharap, at hinahayaan niya na lang si Alejandro na yakapin siya. Tuwing kakain sila ay nauuna na lang siya lagi, panay ang iwas niya sa asawa. Bihira niya rin itong kausapin. Alam niyang nakakapansin na si Alejandro, ngunit wala siyang pakialam dahil galit pa rin siya. Ngunit hindi niya naman magawang iwan basta ito. Tahimik siyang naglilinis ng sahig nang bigla siyang lapitan ni Lucia, panay ang irit nito habang inaalog siya. Wala naman siya sa mood. Gaga, sigaw nito sa kanya habang inaalog siya nito. Inis niya namang tinapak ang kamay na nakahawak sa kanya, nahihilo siya sa ginagawa nitong pag-alog sa kanya. Bakit ba? Wala sa mood niyang tanong. Asawa ka pala ng boss natin, hindi mo sinabi sa akin. Nirereto pa naman kita lagi kay Santiago, kaloka ka, gigil na sigaw ni Lea sa kanya. Gulat naman siya sa narinig. Nanlaki ang mata niyang hinarap ang kaibigan na natataranta at tuloy-tuloy ang pagsasalita. Saan mo nalaman yan? Galit niyang sigaw. Hindi niya alam sa totoo lang kung ano ang mararamdaman niya, ngunit mas namumuo ang inis at galit dahil sa nangyari. Sa kanila ni Alejandro ay mas lalo siyang walang balak ipagsabi ang tungkol sa relasyon niya sa boss nila, kaya hindi niya alam kung sinong nagpakalat noon. Teka, si Sir mismo hinahanap kanya sa amin lahat. Nasan daw ang asawa niya? Akala ko pa kung sino, pero nung sabihin niya ang pangalan mo, tatakbo na ako rito. Pagkukwento ni Lucia sa kanya. Inis na binitawan ni Catalina ang hawak at tatakbo na pumunta sa elevator at sumakay doon. Pagkarating sa opisina ng asawa, galit na galit niya itong binuksan. Doon niya naman nakita ang client na kausap ng asawa, ngunit wala siyang pakialam. Piken na siya, kundi siya sisubog ngayon, baka kung ano pang magawa niya. Labas, galit niyang sigaw. Kita naman niya ang gulat sa mukha ng mga taong naroon, lalo na ng asawa niya, ngunit wala na talaga siyang pakialam. Mahal, hindi na tuloy ni Alejandro ang sasabihin dahil pinutol niya ito. Labas, sigaw niyang muli. Mabilis na tumayo ang mga taong naroon hanggang silang mag-asawa na lang ang natira. Mabilis na ibinalibag ni Catalina ang pagsara sa pinto at bumalik sa asawa. Galit na galit niya itong sinugod. Bakit mo pinagkalat na asawa mo ako? Galit niyang tanong dito. Nanlilisik ang mata niya itong tinitignan, naiiyak siya. Hindi niya lang alam kung dahil ba sa galit o sakit na nararamdaman niya. Mahal, ano ba talagang problema? Kung hindi ko pa ipagkakalat yun, hindi ka lalapit sa akin. Kalmado ngunit ramdam ni Catalina ang gigil doon. Akmang hahawakan siya ni Alejandro ngunit mabilis siyang umatras. Gago ka, tuluyan na siyang sumabog. Gigil at galit na galit niyang tinignan ng asawa na naguguluhan. Anong problema? Ikaw, siraulo kang gago ka, galit na galit niyang sigaw. Sobrang sikip ng dibdib niya ngayon, ilang araw niyang inipon ang galit na yon. Mabilis na nagsaka ng mga luha niya. Agad namang nataranta si Alejandro dahil sa pag-iyak niya.
Akala mo hindi ko narinig. Gago ka, manggagamit ka. Sana sinabi mo na lang na kailangan mo ng anak para hindi mo na lang ako inuto na kaya mo rin akong mahalin, punong-puno ng hinanakit niyang sigaw sa asawa. Nanghihina na siya, nanginginig na rin ang mga kamay niya sa galit. Kitang-kita niya naman kung paano natauhan ng asawa niya. Mukhang nakuha na nito kung ano ang tinutukoy ng galit na nararamdaman niya. Kung anak pala talaga ang gusto mo, sana sinabi mo na lang, umiiyak niyang sabi. Nahihirapan na rin siyang huminga. Hindi yung uutuin mo pa ako para makuha ang gusto mo, tamol Alejandro. Kasi kahit hindi mo ako ito ay namahalin, oras na humingi ka ng anak, ibibigay ko, hirap na hirap niyang sabi. Tuluyan nang nanghina si Catalina. Kung pa siya saluhin ng asawa niya, tuluyan na siyang lalagapak sa sahig. Agad siyang niyakap ni Alejandro nang masalaw siya nito. Pinagsusuntok niya naman ito sa dibdib at pilit na kumakawala. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga luha niya, galit, sakit, at pagkamuhi, lahat na yata ng sama ng loob ni Catalina nilalabas niya ngayon. Nang mapagod sa pagsuntok, umiiyak na lamang siya habang sobrang higpit naman na yakap sa kanya ni Alejandro, para bang hinahayaan lang siya nito na saktan niya ito. Mahal, kalma ka na ba? Tanong ni Alejandro pagkatapos ng halos kalahating oras. Yakap-yakap lamang siya nito at pinatatahan. I'm sorry. Alam kong deserve ko matanggap ang galit mo. Alam kong karapatan mong magalit, mahal, mahinahon na sabi ni Alejandro sa kanya. Panay naman ang hikbi ni Catalina habang nakasandal ang katawan niya sa katawan ni Alejandro. Pero matagal ko nang hindi tinuloy yung plano na yun, mahal. Sinabi ko yun ng gabing marinig mo kami ni Lucia nag-uusap. Hindi ko alam na naroon ka. Pero sinabi ko kay Lucia na hindi ko tinuloy ang plano na yun bago pa ako mahulog sa'yo, paliwanag ni Alejandro sa asawa. Malalim siyang napabuntong hininga, mas humigpit ang yakap ni Alejandro sa kanya animoy takot na takot siya nito na mawala basta. Kasi hindi ako nahirapang mahalin ka. Lahat ng sinabi ko sa'yo mahal, walang kasing ulingan doon. Hindi kita inuto, mahal na mahal kita kahit mawala na yung lintik na mano na yan. Huwag ka lang. Kung walang anak ayos lang basta please huwag kang mawawala sa akin, emosyonal na pakiusap ni Alejandro sa kanya. Marlahang nagangat ng tingin si Catalina. Kalmado na siya. Ganoon na lang ang pagkabigla niya nang makitang umiiyak si Alejandro. I'm sorry if I'm not a perfect husband for you. I'm sorry dahil gago ako. I'm sorry dahil nasaktan kita. Pero mahal isa lang ang sasabihin ko sa'yo, kung pagbibigyan muli ako ng pagkakataon, ikaw lang ang mamahalin ko. Mahal na mahal kita, please huwag mo akong iwan, pagmamakaawa muli ni sa kanya. Sunod-sunod ang mga luha at hikbi nito at mas hinigpitan ang yakap sa kanya. Agad namang naawa si Catalina sa asawa. Ngayong narinig niya na lahat ng paliwanag ng asawa ay gumalaw na siya may kaunti pang sama ng loob ngunit hindi na gaya ng kanina. Marahan na niyakap ni Catalina ang asawa at hinayaan itong umiyak sa kanya. Ibinaon naman ni Alejandro ang mukha sa dibdib ng asawa at doon humagulgol. I'm so sorry. Babawi ako, itatama kong lahat. Babawi ako, mahal, hirap na sabi ni Alejandro sa kanya at mas lumakas pa ang pag-iyak nito. Napabuntong hininga naman si Catalina at mas niyakap ng mahigpit ang asawa. Bumawi ka, maghihintay ako sa bawi mo, mahal, kalmado niyang sabi sa asawa at ibinaon na ang mukha sa balikat nito. 2 buwan ang nagdaan, at hindi sinayang ni Alejandro ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng asawa. Nang sinabi nito na babawi ito ay literal na bumawi nga ito sa kanya. Gulat na gulat si Catalina puntahan siya ni Lucia, lumuhad pa ito sa kanya at panay ang hingi ng sorry. Ipinaliwanag nito sa kanya ang lahat. Inilipat ni Alejandro ang mga ari-arian nito sa pangalan niya na siya namang kinainis niya. Hindi niya akalain na ganitong bawi pala ang gagawin ng asawa niya. Ngayon ay nagpunta sila sa Korea para magpahinga. Lahat na yata ng tourist spot ay napuntahan na nilang mag-asawa. Dinidate na rin si Catalina Nyland sa mga authentic Korean restaurant na nagustuhan naman ni Catalina talaga. Ngayon din ang last day nila sa Korea kaya sinulit na nilang mag-asawa. Masaya si Catalina sa lahat ng effort na ginawa nilan sa kanya at kung tatanungin siya ay napatawad na naman niya sadya ang asawa. Sadyang habang buhay ang balak gawin ni Alejandro na pagbawi. Pakasalan mo ulit ako. Mabilis na kumunat ang noo ni Catalina at natigilan sa pagkain. Nagdi-dinner sila ngayong mag-asawa at nagluto si Alejandro ng pasta na paboritong kainin ni Catalina.
Hindi niya naisip na sasabihin iyon ang asawa niya. Araw-araw na lang yata siyang nasusura sa mga ginagawa ng asawa niya. Let's get married again, mahal, malambing naiaya ni Alejandro sa kanya habang hinahaplos ang kamay niya. Hindi naman agad nakasagot si Catalina dahil sa pagkabigla. Ayoko ng tagong kasal. Gusto ko yung malalaman ang lahat na ako ang asawa mo at ikaw ang asawa ko, seryoso nitong sabi sa kanya. Alejandro, mahina niyang tawag sa pangalan ng asawa. Gulat na gulat si Catalina sa naririnig sa asawa, ngunit sa akala na sapat na ang mga narinig niya ngayon ay nagkakamali siya. Mabilis na napatakip si Catalina sa bibig nang maglabas ng sising si Alejandro at isinuot iyon sa palace sing-ingin niya. I'll not ask you to marry me again dahil wala kang magagawa, mahal. Ikakasal ka sa akin kahit ayaw mo, mariin na sabi ni Alejandro sa kanya at malaking ngumiti. Natawa naman si Catalina sa asawa at tumango-tango na lamang. Mabilis namang hinakbang ni Alejandro ang pagitan nilang dalawa at agad na sinakop nito ang labi niya na siyang kinangiti naman niya. Malaking simbahan, buong resort for reception venue, mamahalin na customized gown, halos lahat ng employees, investors, business partner at ang buong ang kanila ay abay sa kasal nilang dalawa. Catalina did not expect na ganito kagarbo ang kasal na mangyayari sa kanilang dalawa. She never imagined that her dream wedding will be guaranteed dahil para sa kanya noon ay kahit anong kasal basta kasal siya sa taong mahal niya. Ngunit ngayon ay naglalakad na siya sa malaking hallway ng simbahan suot ang customized gown na pinagawa sa Johan Land sa kanya, at ang lalaking mahal na mahal niyang hinihintay siya sa dulo ng altar. She doesn't want to believe na ikakasal na muli siya sa lalaking mahal na mahal niya, ang lalaking pinapangarap lang niya noon. Ang ganda mo talaga, sabi agad ni Alejandro sa kanya pagkatapos siyang kunin ito sa mga magulang niya. Ang gwapo mo sobra, puri din niya sa asawa. Ay nalalayan siya nitong papunta sa harap ng pari. Muli silang ngumiti sa isa't isa. Finally, natupad din ni Catalina ang isa sa mga pangarap niya noon, ang may kasal sa lalaking mahal niya sa harap ng maraming tao sa taong sigurado na rin sa kanya. Wow, 20 milyon ang ginastos niyo sa kasal, gulat na sabi ni Lucia sa kanya. Tumango naman si Catalina bilang sagot. Maski siya ay hindi makapaniwala na gagastos ang asawa niya para sa kasal ng ganoon kalaki. 2 buwan na nang matapos ang kasal nilang dalawa, at lately lang din nalaman ni Catalina na ganoon palaklaki ang nagastos ng asawa niya. Ngayon ay masaya silang dalawa lalo na at buntis na siya sa una nilang anak. Wala muna siyang trabaho at sa bahay muna siya kaya si Leia ang dumadalaw mismo sa kanya. Parehas silang natigil ang magkaibigan nang pumasok ang asawa niya, ngunit kumunat ang noo niya nang makitang akay-akay nito si Lucia na lasing. Leia, ikaw na mag-alaga rito, utos ni Alejandro sa kaibigan niya at basta ibinagsak si Lucia kay Leia. Kita naman ni Catalina kung paano nabigla ang kaibigan. Natawa na agad siya. Agad namang lumapit sa kanya si Alejandro at hinalikan siya sa noo. Bakit si Lucia lang ang lasing? Tanong ni Catalina sa asawa. Nagpaalam naman kasi si Lan sa kanya na iinom ito at pinayagan niya ito kaya nagtataka siya. Ba't hindi man lang ito nalasing maski amoy ng alak ay hindi niya maamoy? Ayoko baka mabawan ka sa akin, sabi Nylan sa kanya at pumiti. Sir, anong gagawin ko sa lalaki na ta? Tanong naman ni Lucia kaya parehas silang napaharap mag-asawa sa kaibigan. Diwain mo, pangaasar ni Catalina sa kaibigan at tumayong sa pagkakaupo. Kitang-kita naman niya kung paano namula ang kaibigan niya. Alam kasi ni Catalina na may crush si Lies sa kaibigan ni Alejandro. Akyat na kami. Did na magpahinga ni Mrs. Buntis eh. Alam mo naman saan ang guest room, sabi ni Alejandro kay Leia. Wala namang nagawa si Leia at natulala na lang. Tawang-tawa naman na umakyat ang mag-asawa. Nang makapagpalit si Alejandro ay agad silang hamigang mag-asawa. Agad isinikap ni Catalina ang sarili. I love you mahal ko, mahal na mahal ko kayo ni baby, biglang sabi Enlan sa kanya at hinalikan siya sa labi. Ngiting-ngiti niya naman itong ginantihan. Mahal din kita. Kaya nang magiging anak natin, ganti na sabi ni Catalina sa asawa at mas isiniksik ang sarili. Kulang na lang ay humiga siya sa katawan nito. Sa huli ay namuhay silang dalawa ng payapa, wala nang sikretong kailangan pang itago, at proud na minahal ang isa't isa kasama ang kanilang mga anak.